by the word. Gusto mo Author, gusto mo na memory card. testimony, Malaki. say, love, laughter, life. Ito ko. Chapter 12, verse 11. Daniel chapter 12. Okay, Daniel. Daniel chapter 12, verse 11. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that they literally set up, there shall be 1,290 days. There is 1,290 days, which means may sobra po siyang ilan? 30 days. 30 days. Saan natin ipuposition ng 30 days? Pero ang prophecy ni Daniel about the abomination that make desolate, na prophecy ni Daniel within 70 yet week of Daniel, which is 7 years, ang abomination that make desolate, it happened March middle of the week. Dito po mag-i-start ang pagsalansan na yung templong yon, yung templong hindi natin nabuksan, ano? Sa Jerusalem na itatuloy, which is third temple, ay sasalaulain ng Antikristo. Papasok siya, bababuhin niya yon, magkakatay siya ng ano-ano, sasabitan niya ng borolo yung loob ng templo. Yun po, merong measure, may time element, 1,290. So, lalagpas po, ito lang 1,000, yung 3.5 is 1,260. Pero sabi ni Daniel, lalagpas ng 30 days. So, 1,260, yun ang time element ng 144,000 absolute virgins. Pero, yung 30 days, mananatili daw po na nasa salaula ang templo sa loob ng 1,290 days. Hindi pa po malilinis ang templo, yung third temple. Bakit? Sa panahon ito ng 30 days, ito po ang matinding Great Tribulation. Sa ilalim po ng 7th trumpet. At tunog ng pitong trompeta, Revelation 11, tama ba? Verse 15, o balik natin. 15, tama. 15. 11:15. When the second trumpet sounded, yun po ang matindi. Ibig sabihin, nung ibinuhos sa ilalim ng trumpet, itong The kingdom of this world is now the kingdom of our Lord. 5 bayan, 6, at sa pang-7 bayan, sako po at tunog ng 7 trumpeta. Pagtunog ng 7 trumpeta, sabay po ang buhos ng 7. Basahin natin. Kong, nasa? Revelation chapter 16, verse 17. 6 bayan. And the angel poured out his vials into the air, and came great a voice out of the temple of heaven from the throne, saying, "It is done." And there were voices and thunders and lightnings. Dito natin mababasa yung voices, lightnings and thunders, and there was great earthquake. Doon sa una hanggang 5, 6 na bayas, wala pong great earthquake doon. And such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake. Matindi pong great tribulation yan. Hindi pa raw nakita ito ng tao. Kaya sige nakapanood ng 2012. Hapyaw lang po yun. Katitig lang yun. 19. And the great city was divided into 3 parts. Tignan niyo po. Nahati. And the cities of the nations fell. And great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the furnace of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. Yung mga bundok ngayon, tatagpasin, pipinuhin yan. Mapupulbos na patag yan. Sa tindi po ng lindol. 21. And there fell upon men and great hail out of heaven, every stone upon the way of talent, and men blasphemed God because of the plague. So, ito yan. Of the hail, for the plague thereof was exceedingly great. So, dito po, sa 30 days po ito, mga kapatid, bago po mag-45, may 45 pa po extra. Ito pong 30 plus 45, ito yung binabanggit ni Daniel na 75 extra days. Pero hahatiin po yun. 1335. Yung pong 30 days, ito po yung 7 trumpet, which is the second coming of the Messiah, na ating Panginoon Jesucristo, sa ilalim ng 7 trumpeta, yun po ang second coming.
sa ilalim din ng 7 vials sa panahon ng 30 days. So dito po sa 30 days, Armageddon muna habang bumababa si Kristo, matindi po. Dito kung 1/3 ang 5 to 6 vials is 1/3 lamang ang namamatay. Pero pagdating po dito sa 30 days ng mismong Armageddon at sa pagparito ng Panginoon Kristo, naghalo po yung kapighatian, matinding kapighatian at saka yung galit ng Diyos. Sabi po rito, ang kabayo po, ang preno ng kabayo, hanggang doon ng dugo. Sa 30 days na yan, within 30 days, naggegera ng Armageddon World War III. Ang dugo, ang bilis tumaas, na ang sabi ng Biblia, umabot ito hanggang sa preno ng kabayo. Hindi pa po si Kristo ang pumupuksa nun. Habang bumababa si Kristo, mangyayari sa War of Armageddon, magkakaroon ng digmaan, the king of the east, magiging king of the north, king of the earth. Versus. King of the north at east, magkasama, tatawagin silang king of the earth. Sino ang kalaban? Ang ating Panginoon Kristo at ayong kasamang bride sa oras na ito. Ito po ang pinakadulo ng Great Revelation, yung po ang tinatawag na the wrath of God, which brings our Lord Jesus Christ sa dulo ng mga. Minutado lang po kasi sumisinit po. So, yun lang po. Bibitalyin mo lang po kami. 26. 6 minutes. Ubusin ko na ng 16. Okay. I-post ko muna. Clarification lang to, no? Doon sa 30 days, kasi may remaining 75 days according to prophecy. Yung bang within 30 days, before ng 45 days, magkakaroon ba ng yun lang bang event Armageddon o mayroon pang event na iba? That's my question. May kasama bang event bukod sa Armageddon sa 30 days, mayroon pa bang event kasama ng 30 days before ng 45 days? Ito pong sa 30 days na nakapaloob po dyan. Event lang ba dyan, Armageddon, o kasama sa Armageddon ang iba pang event bago establish, bago ang 45 days begin? Yes. Yung nga po yung habang nagkakaroon po muna kasi ng fulfillment ng Armageddon po, no? Doon sa tinatawag na lugar ng Armageddon, which is River of Euphrates. Pag dried up no, gera-gera po yung east at saka yung north. 30 days, Armageddon lang ang event. Hindi po, meron pa po. Ano yung, sabi ko po, yung 7 trumpet. Pagtunog ng 7 trumpet, ito po yung fulfillment ng Matthew chapter 24, di ko po nabanggit, no? Ito po yung paglitaw ng great heavenly, yung great heavenly sa panahon ng Armageddon. So po yung events na yun. So, hindi natin po kasi pwede po oras. No, yun lang. So po yung pagbaba po ni Kristo, nagkakaroon ng Armageddon, at pagkatapos biglang magkakaroon spiritual. Kasi po merong literal na labanan, yun po yung sa lupa. Pero meron din pong digmaan, finally. Dito po. Yun po yung pupuksain dito, na earthly. Sabi ng Biblia, Baka muna. ang papatay dun sa beast. Kung mali ako, no? Submit ako. Yung papatay po, yung sumira ng templo, idadahin pa siya dito. Hanggang dito. Kung hindi ako nagkakalay, nakalagay ito sinabi ni Pablo yun. First Thessalonians po ata o Second Thessalonians. Sabi ganon ni Pablo, yung hayop, beast na yon ay pupuksain ni Kristo sa pamamagitan ng pagparito niya by the consuming fire. So, yun po yung great event din po, Armageddon, isang event ay spiritual warfare. Meron po yun. The spirit of peace and the false prophets, sa dulo din po nun, tatamaan po sila. Thank you. Tanong lang. So, yung tanong lang, yung bang nagdugo na ako doon dahil sa 17. Literal kayo yun na sa pinaka-rinda. Rinda ba ng kabayo? So, taas na lang. Literal kayo yun. Basahin po natin yun sa files po yun, ano?
Revelation chapter, para ma-establish po natin yung sinabi ko po. Revelation, sa bias po yun eh. Chapter 16 po. Kasi po yung pagtaas na yun, hindi pa po nangyari yun kailanman eh. Sa buong mundo at buong panahon. Kaya ang sabi ng Panginoon, 16, 17, tama? Babasahin ko ha. And the seventh angel put out his vials in the air. And there came a great voice out of the temple and heaven from the throne saying, it is done. Ibig sabihin ng it is done, mga kapatid, lahat ng propesya, lahat ng hiwaga, dito po ang tundok. Verse 18, and there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, as was not seen so far. Hanapin po natin yung 14, 20. Okay. And ito daw, nasa ilalim ito ng and the winepress was thrown without the city, and the blood came out of the winepress. Ito po yung inihalin tulad sa Israel, may tisaan ng ubas. Yung katas nun, yung katas ng ubas, inihalin ko. Even unto the horse bridle, yung prelo, by the space of 1,600 furlongs. Yan po. Yung po 1,600, kung di ako nagkamali, that is 200 miles ang layo niyan. Kung tayo po natin, yung pong 600 furlongs, 200 miles ang layo, pero ang taas ng dugo, sabi, umabot dun sa bibig o preno ng kabayo. It means to say, this is a literal happen. Tumaas. May sukat pong ibigay. So, tumaas po. Dito po kasi, nang mangyari ito, hindi pa po nangyari yan kailanman. Maraming nangyari unang gera, patayan, maaari ang dugo. Umaangat, pero siguro hanggang dito lang. At hindi ka makalayong 200 miles. Pero ito, 200 miles. At ganun pataas. Ibig sabihin, yung time na yun.